morning po sa bawat isa. Pwede po ba tayong lahat ay tumayo once again? Ayan, sa ating pagtitipon ngayon, tayo po ay minsan pa na magpupuri sa ating Panginoon. Amen. Pwede bang pakingitian naman yung katabi, paramdam natin na tayo ay masaya, nakapiling natin siya. Amen. Kung meron man pong first time sa COG Paliparan, welcome po. Ayan, and again, sa umaga ito, kapatid, sa ating pagtitipon, pwede ba na ibigay natin yung todong pagpupuri at pasasalamat sa ating Panginoon? Amen? Yan, tayong lahat na nakaranas ng kabutihan, ng katapatan ng ating Panginoon. Amen? And today, let everything that has breath praise the Lord. Hallelujah! Oh, we give you glory. Hallelujah! Come on, church, clap your hands to Jesus. Let everything God has made. Come on, Praise the Lord. Praise the Lord. Let everything that has made. Praise the Lord. Once again, let Praise the Lord. everything Let everything that has breath that has made. praise the Lord once Praise the again. Praise the Lord. Let everything Let everything that has made. Praise the Lord. I've got a reason to Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh I've got a reason. praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. Yes, come on, praise the Lord. Praise the Lord, Oh, I've got a reason to praise the praise the Lord. Once again, oh, Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. yes, God. Hallelujah. We praise you in this place. We praise your holy name. One thing. Praise Him in the sanctuary. Praise Him in the mighty heaven. Praise Him. All the earth praise Him. Amen. Praise Him in His awesome power. Praise His great and holy name. Praise Him. The whole world praise Him. Amen. From the rising of the sun, let His praise be heard. From the east to the west, and the dawn to south, let everything that has breath praise the Lord. Amen. Let everything in my soul praise the Lord. Once again. Let everything that has breath praise the Lord forever. Let everything in my soul praise the Lord. Yes, God. Hallelujah. Let everyone in this room praise the Lord. Oh, we praise Jesus. Let me sing. Praise Him in the sanctuary. Praise Him in the mighty heaven. Praise Him. All the earth praise Him. Amen. Praise Him in His awesome power. Praise His great and holy name. Praise Him. And today, the whole world praise Him. Yes, God. From the rising of the sun, let His praise be heard. Yes, God. From east to west and north to south. Let everything that I breath praise the Lord forever.
kapatid, tayo yan. Tayo magpupuri, magsasambit ng pagsamba sa ating Panginoon. All of us here in this sanctuary will praise the Lord. Hallelujah. From the rising of the sun, let His praise be heard. From the east to the west, and anoint to sound. From the rising of the sun, let His praises be heard. From the east to the west, and one more time, say, from the rising of the sun, come on, let Your praise be heard. From the east to the west, and anoint to sound. From the rising of the sun, let His praise be heard. From the east to the west, and anoint to sound. Let everything that has breath praise the Lord forever. Let everything in my soul praise the Lord. Let everything that has breath praise the Lord forever. Let everything in my soul praise the Lord. Let everything that has breath praise the Lord forever. Let everything in my soul praise the Lord. Let everything that has breath praise the Lord forever. Let everything in my soul praise the Lord. Oh, praise the Lord. Raise your voice. Let everything that has breath praise the Lord forever. One more time. Praise Let everything in my soul praise the Lord. Everything. Let everything that has breath praise the Lord forever. Let everything in my soul praise the Lord. 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 Hallelujah. Come on, give your praise to Him. Hallelujah. Oh, give your praise, God. Oh, come on. Give your best praise to Jesus. Hallelujah. 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 Yes, Lord. Lahat ng nilikha mo, Panginoon, sa lugar na ito, lahat ng may hininga kami magpupuri at sasamba sa iyo, Panginoon. Church, kaya mo ba na ibigay yung malakas na hallelujah para sa ating Panginoon? Can we shout hallelujah? Oh, hallelujah. Come on, shout it out. Shout your praise. Oh, hallelujah. We lift your name up. We lift your name, Jesus. Hallelujah, Lord. God, hindi kami tatahimik, Panginoon. Hindi kami tatayo lang o manunood lang, O Diyos. Lord, ipapahayag namin, Panginoon. Lord, sa mga buhay na ito, Lord, gamit yung mga labi na ito, Panginoon, ipapahayag namin. Lord God, yung mga pagpupuri para sa'yo. Lord, yung kabutihan mo, yung katapatan mo, Panginoon. And as we gather here, Lord God, kami, Panginoon, na nagkakatipon ng mga anak mo, sama-sama namin yan na gagawin sa oras na ito. Sama-sama namin idideklara, Panginoon, lahat ng pasasalamat para sa'yo. Because you deserve it, Lord. You deserve it, oh God. Hallelujah. So church, huwag kang mahiya. Just come as you are. Come before the Lord today. Lumapit ka pa sa Panginoon, kapatid. Buksan mo ang puso mo at labi sa Diyos. Just come as you are. And bring your offering of praise.
Bring your worship to the Lord. Huwag mo nga hayaan na matatapos yung oras nito na hindi mo nabuksan yung labi mo, yung puso mo sa Panginoon. Open your lips, sing your praise, offer your worship. 'Cause you deserve it, Lord. You deserve it, oh God. We are here to worship. Your praise will ever be on my lips, ever be on my lips. Your praise will ever be on my lips, ever be on my lips. Your praise will ever be on my lips, ever be on my lips. Your praise will ever be on my lips, ever be on my lips. Your praise will ever be on my lips, ever be on my lips. Your praise will ever be on my lips, ever be on my lips. Your praise will ever be on my lips, ever be on my lips. Your praise will ever be on my lips, ever be on my lips. Yes, Jesus. Let every lips, Lord, be filled with praises today. Kaya kapatid, kaya mo mamutawi sa mga labi mo ngayon, mga pagpapasalamat, pagpupuri mo sa Diyos. Huwag mong itago, huwag mo nang i-reserve yan. Just give it all to the Lord. Oh, you are awesome in this place, God. There's no one like you, Lord. You're amazing, God. You are beautiful beyond description. Too marvelous for words, too wonderful for comprehension, like nothing ever seen or heard. Who can grasp your infinite wisdom? Who can fathom the depths of your love? You are beautiful beyond description, majesty enthroned above. And I stand in awe of you. I stand in awe of you. Holy God, to whom all praise is due, I stand in awe of you. Oh, it's how I love to worship you. Come on, church, open your lips and sing. You are beautiful beyond description. Amen. Words are not enough, Lord. You are too marvelous for words. Yes, God. Too wonderful for comprehension, like nothing ever seen or
creation, majesty enthroned above. Lord, I stand in awe of you. I stand in awe of you. Holy God, to whom all praise is due. I stand in awe of you. Lord, I stand in awe of you. I stand in awe of you. Holy God, to whom all praise is due. I stand in awe of you. I will jump and say, Lord, I stand Yes, in God. awe of you. Come on, church. Lift your voice, raise your hands in worship. Yes, God. We stand in awe, Lord. Kami namamangha, Panginoon. Hindi sapat ang salita, hindi sapat ang mga awitin na ito, O Diyos. God, here we are offering you our worship. Of you, Lord, I stand. I stand in awe of you, Lord. I stand in awe of you. Holy God, to whom your praise is due.
acknowledge your presence. We acknowledge your lordship and kingship today, O God. We give you praise. We give you glory and honor, O God. Salamat, Panginoon. Thank you for this moment, Lord. Thank you, Lord. We give you praise, O God. We exalt you, Jesus. We exalt you, Father God in heaven. We exalt you, Holy Spirit. Hallelujah, hallelujah, Jesus, hallelujah. Oh, subo ka babababababababarakaya lamahan. Iyan dahi kalalakay siya lamahan. Sukuro sukaralakaya lamahan. Suko bababababababarakaya lamahan. Iyan dahi kalalakaya siya lamahan. Oh, we give you praise, O God. We exalt you, Jesus. My Lord, my Master, and my Savior. You are my God of my soul. We give you praise, O God. We commit our lives to you continually. We surrender our lives to you continually. We humble ourselves, O God. We ask for your mercy and grace today, O God. Forgive every sins, Lord. Purify our hearts, our mind, our soul, our spirit, O God. We humble ourselves. Be humble before you, O God, in the mighty name of Jesus. Have mercy. Have mercy on us, O God. We humble ourselves to you once again, Lord. Thank you for this moment, O God, Lord. Thank you for this time, Lord, to commit our lives to you, to surrender our lives to you continually. We humble ourselves, Lord. Continue, Lord, to destroy all the works of the enemies in our lives, O God, in our families, in our nation, O God. Continue to move and work by the Holy Spirit, O God. Fill this place with your presence, with your glory. Continue to pour out your Spirit, O God. We give you praise, Lord. We give you glory and honor, O God. Thank you, Lord, for this day. Salamat, Panginoon, sa panibagong pagkakataon. Huwag mo hayaan masayang namin ang pagkakataon na ito, Panginoon. Lord, we give you praise. We give you glory and honor. Salamat, Panginoon, sa pagkakataon na ito. You allow us. We know, Lord, na napakaraming hindrances sa buhay na ito. Maraming obstacle. But salamat, Lord. You bring us in this place, O God, Lord. Paranas mo patuloy ang iyong kapangyarihan, kaluwalhatian. Continue to anoint us, to empower us, O God, right now. And Lord, salamat po. We claim na may gagawin ka patuloy sa buhay namin. Help us, O God, with your Holy Spirit to understand your words. Prepare us for your words, O God. Kausapin mo ang bawat isa sa amin, Panginoon. Allow us to go deeper in the knowledge about you. Help us, Lord, to know you more, O God. Help us, Lord, to know you personally, O God. Sa oras na ito, Panginoon, patuloy naming maunawaan yung ninanais mo sa amin. Lord, naparito ang kaaway to steal, to kill, and destroy. Pumatay, magnakaw at mangwasak. Ngunit ikaw ay naparito, Panginoon, para kami ay bigyan ng buhay. Ganap na buhay, Lord. Abundant life, O God, Lord. Salamat, Panginoon. At dadalangin ko, O Diyos, sa umagang ito. Yan po ang tanggapin namin, Panginoon. Help us, Lord, to receive, to experience abundant life, Lord. We give you praise, O God. Dalangin ko, Panginoon, ang iyong pagkilos sa aming mga buhay. Continue to heal us, Lord, in all aspect of our lives, O God. Siyasatin mo kami, Panginoon, sa umagang ito. Take away everything that's not pleasing before you, O God. Remove everything that is not yours in our lives, O God. Lord, help us to grab the opportunity na makaniig ka, Panginoon. Help us to have concentration and focus sa araw na ito. Hawiin mo ang lahat ng balakid sa aming mga buhay. Dalangin ko, Panginoon, mag-grab namin ang pagkakataon na ito, Panginoon. Maranasan namin ang kadakilaan, ang kabutihan mo. The fresh anointing, O God, Lord. Continue, Lord, to purify our hearts, O God. Remind us that you are holy, God, and you want us to be holy also. That's why, Lord, make us holy and let your Holy Spirit minister right now in the midst of us. Make us worthy, O God. Make us able, Lord, to live a righteous life, a holy life, O God. Bless your people today, O God. Once again, Lord, nagpapakumbaba kami. Kiniklaim namin ang habag at grasya at kapatawaran mo sa lahat-lahat ng kasalanan ay pinatawad mo ngayong umaga. Salamat sa kapatawaran na ma-receive ng bawat isa, Panginoon. Salamat sa bagong buhay, bagong pag-asa, at muli pagkabanalin mo ang bawat puso, ang bawat isip, ang
ang aming mga kaluluwa at buhay sa pamagitan ng banal na dugo ng Panginoong Jesucristo, sa pamagitan ng iyong mga salita sa umagang ito. Salamat muli, O Diyos, sa umagang ito. Katagpuin mo po, uwi kami pinagpala, pinalakas, binago, minsan pat pinagaling sa anumang klaseng karamdaman, lalo sa spiritual, O Diyos. Sa iyo po ang papuri, Ama. Sa iyo po ang pagsamba. Sa pangalan ni Jesus, pagpalain mo. Bless your people. Let your people be free from the bondage of sin. In the mighty name of Jesus. We give back all the glory and praise to you, God. Ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen. Amen. Hallelujah. Alam niyo po, kulang pa po yung mga palakpak natin ikumpara sa kung ano yung ginawa ng Panginoon sa ating mga buhay. Kaya makita natin na ang Diyos talaga may magandang plano sa bawat isa sa atin. Sino lang ang may masamang plano na tayo ay sirain, wasakin at patayin? Yun ay ang dyablo. Pero salamat, ang Diyos natin, kaiba siya. Naparito siya sa mundong ito, hindi lang para bigyan tayo ng kaligtasan, ng buhay na walang hanggan, kundi bibigyan pa tayo ng buhay na masaya, masagana, pinagpala, mapayapa, matagumpay, at punong-puno ng biyaya ng Panginoon sa buhay na ito. Amen. So, nasa sa atin na po yan kapag kung tayo ay patuloy na magpasakop, sumunod, magtiwala sa ating Panginoon. So, makita natin, di po ba, sa marami na nating pag-aaral, ilang buwan ilang weeks na pag-aaral natin patungkol sa better life. Ito po yung ating tinatalakay, a better life. Yan. At ang better life ay matatagpuan lamang natin sa Panginoong Jesucristo, because better life is Jesus is the best way to better life. Siya lang, wala nang iba. Dahil, yun nga, napag-aralan natin maraming beses na si Haring Solomon, lahat, natikman niya na lahat naranasan niya na lahat ng pag-aaral, lahat ng pagsaliksik, naranasan niya na lahat ng karangyaan, kaligayahan, kasiyahan, katagumpayan sa buhay, kayamanan sa buhay, kapangyarihan sa buhay, naranasan niya at natikman. Pero anong sabi? Hindi nagdulot sa kanya ng better life. Hindi nagdulot sa kanya ng masaya, mapayapa na buhay, kundi kabaliktaran. Ang buhay ay kanyang kinamuhian. Dahil ang dulot sa kanya ng mga bagay na yon ay puno ng kalungkutan. Dahil ano po yung dahilan? Bakit nangyari yung ganoon na sa kabila na ang lahat ay nandoon na sa kanya? Bakit nagdulot ito ng kalungkutan sa kanyang buhay? It is because ang kanyang puso ay tumalikod sa Panginoon. Kaya kahit anuman ma-acquire ng tao sa mundong ito, anuman ang mapapala, anuman ang matatanggap, o anuman ang mayroon sa tao hanggat ang puso niya hindi niya lubusang binibigay sa Diyos, kailanman hindi niya mararanasan or matatanggap itong tinatawag natin na better life. At ang better life na sinasabi natin, matatagpuan lamang natin, matatamo lamang natin sa ating Panginoong Jesucristo. At ngayong nasa Panginoon na tayo, nasa pananampalataya na tayo sa Panginoon, pero mayroon pa rin problema. Bakit marami pa rin na nagsasabi na nasa pananampalataya na sila, sa Panginoong Hesus, pero bakit malungkot pa rin ang buhay, magulo pa rin ang buhay, hindi pa rin masaya ang buhay? Bakit? Dahil ito pala yung kailangan natin gawin para tayo ay makaranas, matanggap natin yung tinatawag natin na better life. Now that we are in Christ, better life we can be experienced because ito po yung kailangan nating unang gawin. Yan. So sige sa pag-aaral natin, una, yan, better life. In order for us to experience, to receive this better life sa buhay natin, kailangan daw po magkaroon na tayo ng tinatawag na right attitude. At ang right attitude, alam natin, kailangan na sa anumang sitwasyon ng buhay natin, ayan, makikita sa atin yung tinatawag na tamang pag-uugali. May problema man o wala, may pagsubok man o wala, nasa maayos man na sitwasyon or magulong sitwasyon, nakikita sa atin yung tamang pag-uugali. Amen. Na bilang mananampalataya, makikita sa atin yung tamang pag-uugali, nandun yung pagkakaisa, harmonious na espiritu, nagdadamayan, nagmamalasakitan, nagmamahalan bilang magpamilya, magkapatid sa pananampalataya, at nandoon yung tinatawag natin na kababaang
loob. So yan po, na ngayong nandun na tayo, nandyan na tayo sa pananampalataya sa Panginoong Hesus. Bakit? Sinasabi na iba, magulo pa rin, hindi pa rin masaya ang buhay, hindi pa rin masagana ang buhay, kasi ito pa lang kailangan natin gawin. Kailangan magkaroon tayo ng tamang pag-uugali. Amen. Huwag nating hayaan na yung old life natin yung maghari. Huwag nating hayaan na yung ugali na makamundo, walang Kristo, walang takot sa Diyos ang siyang maghari sa atin. Bagkus, ngayong nasa kay Kristo na tayo, ito yung makikita sa atin. Tamang pag-uugali. Mayroong makadiyos na pagkakaisa. Walang selfishness, walang greediness. Yon sa ating mga buhay. And then pangalawa po, para maranasan natin, ngayon tayo na ay nasa kay Kristo, maranasan natin, matikman natin, matanggap natin itong better life. Ano daw po yung kailangan natin? Hindi lang daw po right attitude ang kailangan natin. We need to have a discipline. Ayan. Kailangan nandun sa atin yung tinatawag na disiplinadong pananalita. Didisiplinahin natin to ating dila. Na sa bawat pananalita natin, mayroon mang nanakit sa atin, mayroon mang mga taong nagsalita sa atin ng hindi maganda, may mga taong gumawa sa atin ng masama. Sabi doon, hindi tayo gumaganti. Bagkus, binabalikan natin sila ng kabutihan. Amen. We bless others with the words that builds up. Kumbaga, nagbibigay lakas, nagbibigay pag-asa na kapag inalimura ka, minura ka, balikan mo ng kabutihang. Balikan mo ng kagandahang loob. Balikan mo ng pagmamahal. Hindi kung alimurahin ka, alimurahin mo rin. So, hindi pala yun ang tinatawag natin na better life. Kailangan nandoon yung disiplina sa ating mga sinasabi, especially sa ating mga kapartner sa buhay, na tayo pinagkaisa ng Panginoon, hindi para magtunggalian, hindi para mag-away, hindi para magdivisyon, kundi pinagtagpo tayo ng Panginoon para ang kanyang layunin sa buhay natin ay maganap. Amen. Kaya kailangan nandun yung disiplina sa ating mga pananalita. Na kapag inaway tayo, balikan natin ng pagmamahal. Pag ginulo ka, balikan mo ng kabutihan. Kapag sinalitaan ka ng masamang salita, bilang mga mananampalataya, balikan mo pa rin siya ng mabubuting mga salita. Mga salita na kung saan nagbibigay pag-asa, nagbibigay lakas na makapanatili at makapagpatuloy sa pananampalataya ang isang Kristiyano. Hindi mga salita na hinahatak siya palayo. Hindi mga salita na kung saan hindi makakapagpatuloy sa pananampalataya ang isang mananampalataya. Kumbaga, we speak the word or we speak the truth in love. Amen. So, kailangan nandun yung tinatawag natin na pagdisiplina sa ating mga sinasabi, sa ating mga pananalita para maranasan natin yung tinatawag na better life. Kaya, kamusta po? Nandun na po ba? Nararanasan na po ba natin yung better life sa loob ng ating tahanan? Mayroon na po bang makadiyos na pagkakaisa? Meron na po bang Diyos no na pagmamahal, divine love na nandun sa ating mga buhay? Nandun na ba yung totoong pagpapakumbaba sa ating mga puso? Sabi nga, kapag hindi tunay na nag-ahari si Kristo sa ating mga buhay, kailanman hindi natin magagawa yan. Dahil sa ganang atin lang, hindi natin kayang gawin. So we need Jesus Christ sa buhay natin upang sa gayon maranasan natin yung tinatawag na better life. Ang better life na sinasabi ng Diyos na kung saan dito pa lang sa lupa mararanasan mo na yung better life na sinasabi ng kanyang salita. Amen? So yan po yung dalawang bagay. Meron pa tayong pangatlo para maranasan natin ngayong tayo na ay nasa pananampalataya. Ayan, ano daw po yung kailangan natin gawin para ano yung kailangan natin sa buhay para tayo ay makaranas ng tinatawag na better life. Para makamit natin ang better life. Sabi nga hindi pala kailangan ng maraming pera. Hindi pala kailangan ng mataas na edukasyon. Hindi pala kailangan ng maraming achievements na maranasan mo yung tinatawag na better life. Kasi ayon sa salita ng Panginoon in 1 Peter chapter 3 verse 8 hanggang 12, ito pala yung kailangan natin. Kailangan magkaroon tayo ng right attitude and have a discipline. Amen. Yung mga achievements, yung
pera, yung kayamanan, yung pleasures, yung mga possessions sa buhay, yan ay karagdagan na lang ng Panginoon sa buhay natin. Para tayo ay maging maayos ang buhay. Pero ito pala ang kailangan. Kasi sabi nga doon baliwala ang pinag-aralan natin if we don't have this right attitude, right character, na katulad ng ating Panginoong Hesukristo. Wala palang halaga yung ano man natamo natin sa buhay kung ang ating mga ugali, ang ating mga asal ay hindi nakalulugod sa Panginoon. Kaya ito pala po ang kailangan natin gawin to have a better life. Sige, minsan pa basahin natin ang 1 Peter chapter 3 verse 8 hanggang 12 sa sinasabi sa salita ng Panginoon. Sige, sabi sa salita ng Diyos. 1 Peter chapter 3 verse 8 hanggang 12, sabi sa salita ng Diyos, "Finally, all of you live in harmony with one another. Be sympathetic, love as brothers, be compassionate and humble. Do not repay evil with evil or insult with insult. On the contrary, repay evil with blessing, because to this you were called, so that you may inherit a blessing." Verse 10. Kaya kapag hindi natin ito ginawa, yung mga bagay na ito, we cannot inherit the blessings of the Lord that God plans us before or ahead of us. Amen. "For whoever love life and see good days must keep their tongue from evil and their lips from deceitful speech. They must turn from evil and do good. They must seek peace and pursue it. For the eyes of the Lord are on the righteous, and His ears are attentive to their prayer. But the face of the Lord is against those who do evil." Kaya klaro yung salita ng Panginoon na sinasabi kanina. For us to experience, to love life and see good days, that is better days, better life. Para makita natin yung kabutihan, lalo nating ma-enjoy yung buhay, makita natin yung malasap natin, yung kagandahan, yung kabutihan sa buhay na ito. Sabi diyan, we must have a right attitude. Doon sa verse 8 kanina sinasabi natin na nandun yung harmonious na espiritu, nandun yung compassionate na espiritu ng Diyos, nandun ang totoong kababaang loob na sinasabi ng salita ng Panginoon. And there is what we call a brotherly love. Nagmamahalan tayo bilang mga magkakapatid sa pananampalataya sa Panginoon. And then yung pangalawa na sinasabi natin na kailangan ito yung gawin natin para magkaroon tayo ng better life, yung tinatawag natin na discipline tang. Na kung saan sinasabi sa salita ng Diyos, huwag nating gantihan ng kasamaan ang kasamaan. Bagkus, ano daw po? Balikan natin ang kabutihan. Amen. Balikan natin ng mabuti ang mga gumagawa sa atin ng hindi tama. And then ano pa daw po? Kailangan hindi daw po lumalabas sa ating mga bibig ang mga salitang hindi nagbibigay kaluguran sa Panginoon. Hindi nagdudulot ng kabutihan sa kapwa. Hindi nagbibigay pag-asa or lakas sa ating mga kapwa. Yan may mga mahal natin sa buhay. So kailangan disiplina itong ating mga dila. Kasi sabi nga sa salita ng Panginoon, maliit lang daw itong dila natin, pero kaya niyang pagirahin ang buong mundo. Amen. Kaya niyang sunugin ang isang malagong gubat. Kaya makikita natin how dangerous this tongue is kapag hindi nadisiplina. At madidisiplina lang yung ating dila kapag pinaghahari natin si Kristo sa ating mga buhay. Kaya pala hindi nararanasan ng mananampalataya ang better life kasi ito palang kailangan natin na minsan natatangay tayo ng makamundong pag-uugali, natatangay tayo ng makamundong pananalita. That sometimes natatangay natin ito sa ating mga buhay sa
palataya. Kaya sabi nga, narinig ko na being a born again is not a religion, but it is our relationship sa Panginoon. Kaya wag natin gamitin na, ay, born again tayo. Kundi sasabihin natin, I am born again in spirit and in truth. Kasi marami ngayon nagsasabi, they are born again, but their life are not speaks, not shows what is born again, what is really born again. Amen? Ang totoong na born again, pinaghaharian ni Kristo. Totoong na born again ay pinaghaharian ni Kristo sa buhay, kaya may tamang pag-uugali na tayo. May pag-control na, may disiplina na sa ating mga pananalita. Kaya possible, talagang pwedeng-pwede nating maranasan yung tinatawag na better life kapag ito yung ating ipinapamuhay. Makikita natin ang ating pamilya masaya, maayos, hindi nagkakagulo, hindi nagkakasigawan dahil merong right attitude at merong pagdidisiplina sa ating mga pananalita. Kaya sabi nga natin, talagang dito pa lang sa lupa, mararanasan na natin yung tinatawag na better life. Amen? Kapag ina-apply natin, pinapamuhay natin ang salita ng Panginoon. Amen. At ngayon, sa ating pagtatapos, ayan, sabi doon, di ba, sa kalakip doon, sa have a disciplined tongue, kailangan daw po ay sinasabi doon na magkaroon tayo ng mga salitang nagdudulot ng kabutihan, encouragement. Yan, kapag ikaw ay inabuso, na verbally, hindi tayo gumaganti ng kasamaan. Kumbaga, ang kasamaan, hindi natin binabalikan ng kasamaan. At sabi doon, humihinto tayo sa pagsasalita ng kasinungalingan. Amen. Sabi nga pag binasa niyo po ang Book of Revelations, one of the things na ang isang tao ay hindi makapasok sa kaharian ng Diyos is yung tinatawag natin na pagsisinungaling. Kaya akala natin na ang pagsisinungaling ay maliit na kasalanan. Pero isa pala yan na maging dahilan na ang isang tao ay hindi makapasok sa kaharian ng Diyos. Kahit nagsasabi pa na siya ay born again. Amen? Kaya ang totoong born again, yan, may pagpipigil sa pagsasalita. May control sa pagsasalita. Amen. Hindi gumaganti ng kasamaan laban sa kasamaan, kundi binabalikan ng kabutihan. Amen. At sabi nga doon, we bless others with words that encourage, gives hope and strength na magpatuloy sa pananampalataya at humihinto sa pagsasalita ng mga hindi tamang salita o mga kasinungalingan, mga huwad, mga deceiving words. Amen. Dahil sabi nga doon, ang pagsasalita ng kasinungalingan, siya yung nagiging sanhi na unti-unting nasisira ang relasyon. Yan man ng isang pamilya, ng isang mag-asawa, o ng isang mananampalataya sa kapwa niya, mananampalataya. So, let us discipline our tongue for us to have this better life. Amen. And then, ito po yung ating panghuli, para po tayo ay magtapos na sa pag-aaral dito sa tinatawag natin na better life. Ano daw po? Yung kailangan natin gawin for us to have this better life, kailangan natin magkaroon ng right attitude, kailangan natin magkaroon ng tinatawag na disiplinadong dila, disiplinado tayo sa ating mga, o may control tayo sa ating mga pananalita. At ito po yung pangatlo. Alam ko po, alam na alam nyo na. Ayan. At ito po ang ating ginagawa bilang mga mananampalataya ni Kristo. To have a better life, we need to live righteously. Ayan. We need to live righteously. Amen. At makapamuhay lang tayo ng matuwid kapag totoo nating pinaghahari si Kristo sa ating mga buhay. Kailanman, without Christ in our life, kailanman, kahit anong gawin na kabutihan ng isang tao, ng isang mananampalataya na sinasabi, kahit anong gawa niya ng mabuti, hanggat walang totoong paghahari ni Kristo, mapapagod sa pamumuhay na matuwid.
Kaya ang totoong pinagaharian, ang totoong si Kristo na, ang kanyang Diyos, ang Panginoon sa kanyang buhay, namumuhay ng may katuwiran. Namumuhay ng may kabanalan. Sabi nga sa verse 11, they must turn from evil and do good. They must seek peace and pursue it. Yan. For the eyes of the Lord are on the righteous, and His ears are attentive to their prayers. But the face of the Lord is against those who do evil. Kaya sabi nga na sa panahon natin ngayon, kapag mamuhay ka ng matuwid, ang hirap. Di po ba? Kasi ang dami ngayon, kahit mananampalataya, natatangay sa makamundong pamumuhay. Di po ba? Sinasabi na kapag mamuhay tayo ng matuwid at patuloy tayo na gumawa ng mabuti, napakahirap. Bakit? Kasi, sabi nga, sa pangkalahatan, sabi nga, ano daw po ang nangyayari? Ang masama o ang gumagawa ng kasamaan, ang siyang tumatamo ng mga gantimpala o unang nakatamo ng gantimpala o mga pagpapala kaysa sa pamumuhay na matuwid or paggawa ng mabuti. Kaya yung iba, imbes na tayuan yung buhay na matuwid, tayuan yung buhay na may kabanalan, because they want that reward immediately, minsan, sabi nga, namamangka sa dalawang ilog para ma-receive kaagad yung reward at masasabi na, ay, ako'y nasa pananampalataya, pinagpapala ako ng Panginoon. Pero there is something pala na ginawa. Yan, para na-receive niya yung pagpapala na yun. Kasi sa panahon natin ngayon, makita natin na kahit yung mga kabataan, talaga makikita natin na matindi na yung impluwensya ng makamundong pamumuhay sa bawat araw ng mga kabataan. Kahit na sa pangkalahatan, sa lahat ng tao, kaya sabi ito, napakahirap mamuhay ng matuwid ng may kabanalan. Kasi kapag namuhay ka ng matuwid at kabanalan, walang reward ka agad. Pero kapag gumawa ka ng kasamaan, gumawa ka ng hindi tama, may reward agad. Tama po ba yan? Tama po ba yan? Yan sa mundong ito, talagang makikita mo. Kapag namuhay ka ng matuwid, minsan napapasama pa. Pero kapag namumuhay ka ng kasamaan, minsan ikaw pa yung na-acknowledge. Minsan yung kasamaang ginawa, yun pa yung na-acknowledge una. Yun pa yung nare-reward una. Kaya nakikita na sa buhay na ito, makikita natin na talagang napakahirap mamuhay ng matuwid na pamuhay at patuloy na gumawa ng mabuti. It is because yun nga, na ang kasamaan, nire-reward ka agad. At ang reward ng pagiging matuwid, ang pamumuhay ng mabuti, ang paggawa ng mabuti ay minsan naaantala. Pero naunawaan natin, naintindihan natin, na kapag tinayuan natin kung ano ang tama, kung ano ang matuwid, namumuhay tayo ng may kabanalan, alam natin na yung gantimpala na ibibigay ng Diyos, mas higit na maganda, mas higit na matibay, mas higit na maaasahan kaysa sa natamong gantimpala sa paggawa ng kasamaan. Kaya sabi nga, to have this better life, kailangan mamuhay tayo ng may katuwiran. At ang pamumuhay sa katuwiran, ito yung nais ng Diyos na ating ipamuhay para tayo ay maranasan natin ang better life. Sabi nga na pag sinasabi nating righteousness, living in righteousness, it means we live in a right relationship with God. Kaya kahit ang kapaligiran mo, ang palibot mo, gumagawa na ng kasamaan, pero ikaw na tunay na mananampalataya ni Kristo, tinatayuan mo kung ano ang matuwid, kung ano ang tama. Sabi doon, you have that right relationship with God. Hindi makapamuhay ng tamang relasyon ng isang tao na nananatili siyang gumagawa ng hindi tama. Hindi siya makakapagpatuloy na magkaroon ng maayos na ugnayan, magkaroon ng magandang relasyon sa Diyos kapag nagpatuloy siya sa paggawa ng masama. Because only righteousness ang ating gagawin para magkaroon tayo ng right relationship sa ating Diyos. At maging sa ating mga
kapwa. Sabi nga when we live in righteousness, it gives us victory in all our battles. Saan ka nakakita na namumuhay sa kasamaan na nagtagumpay siya? Of course, makikita nyo, di ba? Sa pelikula, na kapag gumawa ng kasamaan, nagtatagumpay. Pero yung tagumpay niya ay pansamantala lamang. Pero in the end, yung tagumpay na yon, babalikan ng matinding punishment. Amen. Kaya kapag namuhay ang isang mananampalatayang totoo na pinaghaharian ni Kristo, matatanggap niya yung better life, mararanasan niya yung better life. At hindi lang yan, pagtatagumpayin siya ng Diyos sa lahat ng kanyang labanan. Nagkakaroon siya ng kapangyarihan at otoridad. Yan. Na kung saan pwede niyang iwaksi, pwede niyang malabanan anumang kasamaan na nandyan sa kanyang palibot or kapaligiran. Kaya sabi nga na bakit nga ba mahalaga sa Diyos yung tinatawag natin na kailangan mamuhay tayo ng may katuwiran at kabanalan. Sabi nga natin kanina na living in righteousness is living with the right relationship with the Lord. Bakit nga ba kailangan natin mamuhay na kung saan mayroong katuwiran? Bakit mahalaga yung pamumuhay sa matuwid na pamumuhay na may kabanalan? Dahil sabi nga na ang matuwid na pamumuhay ay nagbibigay sa atin ng matuwid na katayuan sa harap ng Diyos. We are right in our standing before the Lord. Sabi nga doon, pagka namuhay tayo ng righteousness, meron tayong right relationship with God, and we are right before the Lord. Yan yung ating katayuan sa Panginoon. Tayo ay naging matuwid sa harapan ng Diyos, kaya ganun kahalaga sa Panginoon, sa Diyos, na ang kanyang mga anak ay namumuhay sa katuwiran. Upang sa gayon, matamo niya, maranasan niya yung tinatawag na better life. Bakit mahalaga pa ang tinatawag natin na pamumuhay sa katuwiran? Hindi lang na maging right yung standing natin with the Lord. Ano pa po? Ang katuwiran ay nagdudulot sa atin na kung saan tayo ay patuloy na nagiging malapit sa Diyos. Saan ka nakakita ng gumagawa ng kasamaan at hindi tama na close sa Panginoon? Kaya makikita natin napakahalaga ang pamumuhay sa katuwiran. Hindi lang para magkaroon tayo ng better life, kundi maging right ang ating katayuan sa harapan ng Diyos at magkakaroon tayo ng tinatawag natin na kung saan nagiging close, nagiging malapit yung ating relasyon sa ating Panginoong Hesukristo. Yan. Kumbaga, hindi lang niya pinapalapit yung ating relasyon, kumbaga, binibigyan niya pa ng tinatawag na pinaghuhusay niya pa, pinagtitibay niya pa yung ating relasyon sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya pala, maraming mga nagsasabing they are born again, but they are on and off in their faith to the Lord. It is because, ito pala yung dahilan, hindi namumuhay sa katuwiran. Kasi pag hindi namumuhay sa katuwiran at katambanalan, hindi lumalakad sa pamumuhay na katuwiran at may kabanalan, hindi malapit sa Panginoon. Hindi ayos ang relasyon ng Diyos. Kaya ano pong nangyayari? Hindi matibay ang relasyon niya sa Panginoon. Kaya madaling ipagpapalit ang Diyos. Kaya pala, na nagsasabi sila, they are born again. They believe in the Lord Jesus Christ, but they don't experience this better life. Why? Because ito pala ang nangyayari. Hindi tinatayuan ang pamumuhay na matuwid at may kabanalan. Hindi pala tinatayuan, hindi pala ipinapamuhay. Kaya pala ang bilis na tumalikod sa Panginoon. Ang bilis na ipagpalit ang Diyos. Ang bilis na mawala sa paglilingkod sa Panginoon. Ang bilis na lumayo sa Diyos. Kasi ito pala yung dahilan. Kaya hindi nararanasan yung better life. Kaya ano nangyayari? Tumatalikod ng lubusan ang isang taong nakakilala na kay Kristo. Kasi hindi tinatayuan ang pamumuhay sa kabanalan, sa katuwiran. Sabi ko nga, makapamuhay lang tayo ng buhay na katuwiran at may kabanalan kapag tunay nating
pinaghahari si Kristo sa ating mga buhay. Magagawa natin yung bagay na ito para maranasan natin, ma-receive natin yung tinatawag na better life. Gusto natin maging masaya sa buhay. Gusto natin maging maunlad. Gusto natin maging masagana sa buhay. Gusto natin maging maayos, maging mapayapa ang buhay. Pero ito pala ang kailangan natin. Kaiba sa sinasabi ng mundo. Sinasabi ng mundo, mag-aral ka ng mabuti. Hindi natin sinasabing hindi kayo mag-aral. Yes, mag-aral kayo. But, huwag natin kaligtaan. May dapat pala tayong gawin para maranasan natin yung totoong better life. Masaya, masagana, mapayapa, matiwasay na buhay. Ito palang kailangan natin according to the word of the Lord. If we want to enjoy life, if we want to see good days of our life while we are alive in this earth. Ito palang kailangan natin. Hindi pala kailangan ng maraming pera. Hindi pala maraming accomplishment ang kailangan ng tao. Hindi pala kailangan ng maraming achievement ang kailangan ng tao to experience this better life. Akala kasi ng tao, pera ang nagpapasaya sa tao. Sabi ko nga, sinulat na sa Biblia, para marinig nating lahat na ang pinakamayaman na tao sa mundong ito, lahat ng kayamanan at ginto, nasa kanya na. Pero hindi siya masaya. Dahil wala si Kristo sa kanyang buhay. Kaya kapag nasa kay Kristo na tayo, kung nais nating maging masaya, maging better ang buhay natin, we need to live this. We need to have this right attitude, this disciplined tongue, and to live righteously kahit sa maliit na bagay. It is because that is valuable, priceless, precious. God cherishes those who live in righteousness. Pinapahalagahan ng Panginoon because He is righteous God. He is a holy God. And those who say they are believers of the Lord Jesus Christ must sin is in our life. Nakikita yan sa ating mga buhay bilang isang mga mananampalataya ang pamumuhay sa katuwiran. Na kung saan pinapalalim niya tayo, pinapatibay niya, lalo niyang pinapahusay yung ating relasyon sa Panginoon. Ang paggawa ng mabuti, karagdagan na lang yan. Ang pinakauna sa lahat, yung maayos yung standing natin sa harap ng Diyos. Because lahat ng ginawa natin sa mundong ito, if our standing in the Lord is not right, sayang. Sayang. Sabi ni Pablo, rubbish, basura, na sinasabi ni Pablo. So ano daw po yung tinuturo sa salita ng Panginoon? Ano daw po yung mga pamumuhay ng mga taong namumuhay sa katuwiran? Ito daw po. Ayan, makikita din po natin yan sa tinalakay natin na salita ng Diyos in 1 Peter chapter 3 verse 8 hanggang 12. Ano daw po yung pamumuhay ng mga taong namumuhay sa katuwiran? Yan. Sabi ko nga ito na, mayroong right attitude, mayroong discipline tongue, sige labas mo na lahat, mayroong tinatawag na turning away from evil. Turning away from evil. Yan. Na kung saan, kinamumuhian niya ang kasalanan. Hindi siya na namumuhi sa makasalanan, kundi kinamumuhian niya ang kasalanan. Kinamumuhian niya, he hates sin. Kinamumuhian niya ang kasalanan. Na sa bawat araw, kapag kinakatok siya ng kasalanan, hindi tayo nagkakasala hanggat hindi tayo sumusunggab sa kasalanan. Kapag kinakatok, everyday kinakatok tayo ng kasalanan. Naranasan niyo po, everyday kinakatok kayo ng kasalanan? Anong nangyayari? Do we reject sin? Or do we hate sin? Or we open the doors of our life and allow the sin to enter in our life? Ano po ang kadalasang nangyayari? We reject sin, we hate sin, or we open the doors of our life and we allow the sin to enter, to reign in our life. Ito daw po yung pamumuhay na tinatawag na living a righteous life.
turning away from sin, which means we hate sin, but we love sinners. Hindi yung tao ang ating kamumuhian, kundi ang kasalanang kanyang ginawa ang ating kamumuhian. Amen. We reject sin. Hindi natin hinahayaan na kahit maliit lang na kasalanan, sabi ko nga, kahit kasinungalingan lang, huwag nating hayaan na pumasok yan sa ating mga buhay. Dahil ang kasinungalingan, sabi sa salita ng Panginoon, the book of Revelation, is a sin na kung saan hindi tayo makapasok sa kaharian ng Diyos. Na akala ng mananampalataya, minamani-mani lang, minamaliit lang yung tinatawag na pagsisinungaling. Kaya pag sinabi natin turning away from sin, we hate sin, we reject sin. Tinatalikuran natin ang kasamaan, ang kasalanan. Kinamumuhian natin, hindi natin siya hinahayaan na maghari siya sa ating mga buhay. Hindi natin siya hinahayaan na maging sunod-sunuran tayo sa kasalanan. Pero kabaliktaran ang nangyayari. Ibis na ang mga mananampalataya mamuhay sa katuwiran, hinahayaan nila na ang kasalanan ang maghari sa buhay at maging alipin ng kasalanan. Kasi sabi nga kahit sa maliit na bagay, pagsisinungaling ay hinahayaan na maghari o hinahayaan na makapasok sa buhay ng isang mananampalataya. Sabi nga natin, we are now in this last minute. We are now in this last minute. Sabi nga, in this last minute, hindi na kailangan na kung ano pa yung ating gagawin. We need to be secure that our standing in the Lord is right. Hindi natin alam ang bukas. Baka bukas wala na rin ako. Baka bukas wala ka na rin. Amen? Hindi natin alam ang bukas. Amen? Na sinasabi ng Panginoon, for us to experience, to receive this better life, we need to live a righteous living. Amen. Na para tayo ay makaranas, marating natin yung tinatawag na, matanggap natin yung tinatawag na blessed life or better life na sinasabi sa salita ng Panginoon. At ano pa daw po, living a righteous life is having a right attitude, a disciplined tongue, turning away from evil. Yan lahat ay makikita natin doon sa verse na binasa natin in verse 8, 9, 10, 11, and 12. Turning away from evil and, ano pa daw po? Doing good. Ayan. Doing good. Paggawa ng mabuti. So alam natin na ang paggawa ng mabuti, hindi natin kayang gawin without Jesus Christ, without His Holy Spirit, na siyang magbibigay sa atin ng kakayanan, gumawa ng mabuti. Amen. Doing good. Pag sinasabi nating doing good, nandun na yung right attitude. Doing good. Ang magandang pag-uugali, doing good po ba? Doing good po ba yan? Amen? Can we amen for that? Ang mabuting pag-uugali, doing good po ba yan? Pag hindi natin ginawa ang right attitude, are we doing good? Discipline tongue. Discipline tongue is doing good? Amen. Yes. Doing good. Discipline tongue is a doing good. Kaya kapag sinasabi natin na pag doing good, hindi lang sa pagbibigay ang doing good. Amen? Nakikita ang ating right attitude, nakikita yung ating discipline, tongue, and turning away from evil. Is that doing good? Yes. Turning away from evil is doing good. We hate sin. We reject sin. And that is doing good. Amen? Yan ang buhay na sinasabi, o yan ang pamumuhay na sinasabi ng mga taong born again. Amen? Yan ang buhay ng taong nagsasabing, we are believers of the Lord Jesus Christ. For us to receive this what we call better life. Amen? Better life. We need to
turn away from evil, and diligently pursue the things of God. Pursuing peace. Kung may kaguluhan sa bahay, may kaguluhan sa ating mga workplace, may kaguluhan sa loob ng simbahan, are we doing good? Living a righteous life is having this life. Pursuing peace. Ito yung pinagsisikapan natin. Ito yung masipag na pinagsisikapan natin. We pursue peace. Sinusulong natin ang kapayapaan sa loob ng tahanan, sa relasyong mag-asawa at magpamilya, sa loob ng ating mga trabaho, sa loob ng iglesia, sa loob ng simbahan, at maging sa ating kapaligiran, sa ating lipunang ginagalawan. We pursue peace. Amen. Ito pala yung buhay ng matuwid na pamumuhay. Mayroong disiplina sa kanya pananalita, mayroong tamang pag-uugali, mayroong paglayo sa kasamaan, paggawa ng mabuti, at pagsulong sa kapayapaan. Mararanasan natin ang better life pag in-apply natin salita ng Diyos. Amen. At yan lahat magagawa natin kapag tunay ngang si Kristo'y nagahari sa ating mga buhay. Kaya ang tanong, sabi nga natin, ulit-ulitin natin, tunay bang si Kristo na yung nagahari sa buhay natin o tayo pa rin? Going to church is doing good. Joining in fellowship is doing good. Amen. Bakit kakaunti lang ang nagjo-join sa fellowship? Bakit kakaunti lang ang dumadalo sa gawain ng Panginoon if that is doing good? Ang pangaluluwa, pag-abot sa kaluluwa, is that doing good? Bakit kakaunti lang ang nag-aabot ng kaluluwa? Bakit kakaunti lang ang nag-share ng pag-ibig ni Kristo if that is doing good? Are we really believers of the Lord Jesus Christ? Na kung saan na yung mga taong nagsasabing they are believers of the Lord Jesus Christ but they don't have time in this what we call doing good for the glory of the Lord. Amen. Kaya napakahalaga na kapag nais nating maranasan yung better life, makita to sa ating mga buhay. Dahil kahit anong dami ng pera ng tao, kahit anong daming na-acquire ng tao, if hindi yan nakikita sa buhay ng isang tao na pinaghaharian ni Kristo, kailanman hindi niya mararanasan ang better life. Magulo pa rin. Wala pa rin kapayapaan. No blessing kapag hindi nakikita at hindi natin ipinapamuhay yung tinatawag na living in righteousness. Kaya sabi nga, a life living in righteousness is living the life that Jesus Christ had on this earth. Kaya diyan natin makikita na kapag ipinamuhay natin to, namumuhay pala tayo katulad ni Kristo dito sa lupa. Amen. Na kung saan ang mataong nakakita sa atin, nakakilala sa atin, makikilala nila si Kristo dahil sa ating mga buhay. Amen. Yan pala yun. Na kapag ipinamuhay natin ang bagay na ito, nakikita na nila si Kristo sa ating mga buhay. Amen. Kaya ang tanong, sa ating po bang mga buhay, nakikita si Kristo sa atin? O sinasabi ng tao, ay demonyo talaga yan. Diba? Sinasabi mananampalataya, born again. Pero parang malademonyo naman yan. Di ba nakakahiya? Nakikita po ba si Kristo sa ating buhay? Kapag ipinamuhay daw po natin yan, para na rin daw tayo namuhay katulad ni Kristo dito sa lupa. Amen. Yun pala ang buhay ng isang taong pinaghaharian ni Kristo na kung saan matatamo niya ang better life. Amen. Kaya sabi dito may tanong, why should we live like this? Why
should be motivated or encouraged to live righteously. Bakit? Bakit na tayo ay kailangan mamuhay ng tulad ng ganito, living in righteousness? Bakit minomotivate tayo? Bakit ini-encourage tayo? Bakit hinihikayat tayo na mamuhay ng ganito ayon sa salita ng Panginoon? Bakit? Bakit ini-encourage? Bakit minomotivate tayo na kailangan mamuhay tayo ng ganito? Bakit? Ang sagot, sabi sa salita ng Panginoon, bakit? Bakit nais ng Panginoon na makita to sa buhay natin? Kasi ang sagot, 1 Peter chapter 3, verse 12, anong sabi? For the eyes of the Lord are on, saan daw po nakatuon ang mata ng Panginoon? On the righteous. Ang mata, lagi nating tandaan ha, ang mata ng Diyos laging nakatuon sa mga matuwid. Di ba special yan? Are we happy to hear that? If we are really in the Lord Jesus Christ, it is a very tremendous promises of the Lord. Amen? Na ang mata ng Diyos nakatuon sa iyo at sa akin. Amen? Hindi ba tayo natutuwa dyan? Na ang mata ng Diyos nakatuon sa matuwid? Hindi siya humihinto sa kakatanaw sa iyo. Hindi siya humihinto, hindi siya kumukurap sa kaka-watch sa iyo, sa kakabantay sa iyo. Hindi ba makikita natin na secured yung buhay na ang Diyos ang nakabantay sa atin? Na ang mata ng Diyos nakatuon sa atin? Diba? Napakasarap. Natami na Lord, every minute pala, every second pala, every hour, every day of my life, lagi kang nakatuon sa buhay ko, lagi kang nakatuon sa buhay ng mga nanampalataya kay Kristo. Kaya bakit sinasabi niya, mamuhay kayo ng buhay na ganito? Kasi ang mata ng Diyos nakatuon sa matuwid. At ano daw po ang ginagawa niya? Ang mata ng Diyos nakatuon sa mga matuwid. And, ano daw po? Sige, diretso natin. May buo ba dyan? And His ears. Sabi diyan, and my ears. Yeah. Hindi pa. Sa 1 Peter chapter 3 verse 12. For the eyes of the Lord are upon the righteous, and His ears are attentive to their prayers. Kaya pala, kailangan nating mamuhay ng ganitong pamumuhay. Bakit ipamuhay natin yung righteous living? May disiplinadong pananalita. Mayroong tinatawag tayo na right attitude, turning away from evil, doing good, pursuing peace. Bakit kailangan nating mamuhay ng ganito? Bakit hinihikaya tayong mamuhay ng ganito? Kasi ang mata ng Diyos sa matuwid nakatuon. At sabi doon, and His ears are attentive to their prayers. Gusto po ba nating dinggin ng Diyos? Katagpuin ng Diyos? Sasagutin ng Diyos yung ating mga panalangin? Di ba yan ang gustong-gusto natin? Then, ito palang kailangan. Buhay tayo ng matuwid. Hindi niya lang nasasagutin yung panalangin natin. Hindi niya lang nadiringgin yung ating mga hinaing at mga cries. Kundi pararanasan niya pa tayo yung tinatawag na better life. Kaya kapag wala yung pamumuhay sa katuwiran, makikita natin, ano sabi doon? Sa verse 12, for the eyes of the Lord are on the righteous, or upon the righteous, and His ears are attentive to their prayers. Pero anong sabi niya sa mga gumagawa ng kasamaan? Anong sabi niya sa mga gumagawa ng kasamaan? Hindi ko po naisulat dyan. 1 Peter chapter 3 verse 12. Anong sabi niya sa mga gumagawa ng kasamaan? For the eyes of the Lord are on the righteous, and His ears are attentive to their prayers. But the face of the Lord is against those who do evil. Klaro. Laban siya sa mga gumagawa ng masama. So may better life po ba doon?
sa mga gumagawa ng masama? Not living righteously? Wala po. Hindi nila mararanasan ang better life. Hindi sila diringgin sa kanilang mga panalangin. Hindi totoo ng pansin ng Diyos sa mga taong gumagawa ng masama. Lagi nating tandaan yan. Na kapag gumagawa tayo namumuhay tayo ng may katuwiran, may kabanalan, lagi nating tandaan, mata ng Diyos na katuon sa atin. Ibig sabihin, naghihintay ang Diyos na tayo ay tumawag sa Kanya. God is waiting us. God is very attentive to our prayers and our cries and every troubles. Nandun siya lagi. Handang-handang sumaklolo sa atin. Na sinasabi doon sa 2 Chronicles, sabi doon, 2 Chronicles, sige, sabi dyan, 2 Chronicles 7:15, sabi, now my eyes shall be open and my ears attentive to the prayers offered in this place. Pag binasa pa natin ang verse 14, anong sabi doon? If my people will humble themselves and turn away from sin. Ibig sabihin, tumalikod sa kasalanan, and when they pray, sabi doon, my eyes shall be open and my ears are attentive to their prayers. So, hindi tatagpuin ng Panginoon ang panalangin hanggat hindi nakikita yung katuwiran sa buhay natin. At makikita lang ang katuwiran sa buhay natin kapag tunay nating pinaghahari si Kristo sa buhay na siyang daan tungo sa better life. Ano pa daw po? Sabi diyan sa 2 Chronicles 16 verse 9. Sabi doon, 2 Chronicles 16 verse 9, for the eyes of the Lord move to and fro throughout the earth, that He may strongly support. Sabi yan, for the eyes of the Lord, ibang sali naman po ng version, for the eyes of the Lord run to and fro. Fro yan, hindi from. Run to and fro throughout the whole earth to show His might, to show His love, to show His favor, to show His compassion in behalf to those whose heart is blameless towards Him. Who are the blameless? Those who live righteously. Amen. Lagi nating tandaan na ang mata ng Diyos nakatuon sa gumagawa o namumuhay ng matuwid. Pero kinamumuhian niya. Ibig sabihin, nakatalikod ang Diyos sa mga taong patuloy na gumagawa ng kasamaan. Hindi nagdudulot sa Kanya ng kapurihan. Kaya bakit hinihikaya tayo na mamuhay ng ganoong klaseng pamumuhay na mayroong katuwiran sa Panginoon? Sabi nga God cherished righteousness and He promised ultimate judgment upon the wicked. Na kahit sinasabi ng mundong ito, kaagad-agad ginagantimpalaan ng mga gumagawa ng hindi tama, gumagawa ng masama, pero alam natin at the end, there is a final punishment sa lahat ng mga gumagawa ng hindi tama at ng kasamaan. Kaya, it is a privilege to be called children of the Most High God. Amen? It is a privilege. Natutuwa po ba tayo? Natutuwa, nagagalak po ba tayo na matawag tayo? We are the children of the Most High God. Amen? Kasi bakit? Mata niya laging nakatuon sa atin. Bawat daing natin, Kanyang dinirinig. Amen? Bawat hiling natin, Kanyang dinirinig. Amen? Di ba napakasarap damin yun? Yung tatay natin sa langit, yung mata niya laging nakatuon sa atin, yung pandinig niya laging nakatuon sa atin, yung mukha niya laging nakatuon sa atin. Na sinasabi nga daw doon na kapag tayo daw po'y nananalangin, hindi na kailangan sumigaw pa sa Panginoon. Kasi laging malapit ang Diyos sa atin. Ang tao lang ang lumalayo sa Panginoon. Kaya bakit parang hindi marinig ng Diyos? It is because ito pala, kailangan nating mamuhay ng may katuwiran. At sabi doon, paano nga ba nire-reward ng Diyos ang mga taong namumuhay sa katuwiran? Kaya sabi nga kapag tayo daw po ay gumaganti, nanlalait, namumuhay ng hindi tama, o hindi kalugod-lugod sa Panginoon at namumuhay tayo ayon sa makamundong pamumuhay, sabi nga dito, we are not living in
righteous life. And the eyes of the Lord is not in us, and He is not listening in our prayers. If we're doing evil, God is against us. Kalaban natin ang Panginoon. Kapag gumagawa tayo ng kasamaan, even though we say we are born again, kapag nagpatuloy tayo ng gumagawa ng kasamaan, hindi diringgin ng Panginoon ang ating panalangin at hindi nakatuon ng kanyang mukha. At sabi doon, magiging kalaban natin ang Diyos. Simple lang ang pinapagawa ng Diyos sa atin for us to receive this better life. Walang bayad. Amen? Walang bayad. Walang malaking milyones, bilyones o trilyones na kailangan ibayad natin para lang ma-receive itong better life. Kailangan lang pala natin magkaroon ng right attitude, disciplined tongue, and turning away from evil, doing good, and pursuing peace. And that is living in righteousness. So, paano nire-reward ng Diyos ang mga matutuwid? Diba? Dito tayo sa rap, no? Yung tinatawag na the reward of the righteous. Ano ba ang mga reward ng righteous? Sabi niya sa mga salita ng Panginoon, what are the rewards of the righteous? If we live in righteousness, na kung saan, yan ang kinagigiliwan ng Panginoon. Yan yung pinapahalagahan ng Panginoon. Sabi sa salita ng Diyos, in Psalms 37 verse 25, the rewards of the righteous, sabi diyan, I have been young and now I'm old, yet have I not seen the righteous forsaken, nor his seed begging bread. That is the reward of the righteous. Not forsaken. Sino ang hindi niya pinababayaan? Those who are living in righteousness. At sabi doon, nor his seed begging bread. Kahit yung kanyang mga anak, hindi namamalimos, hindi nanghihingi para lang makakain. Naranasan nyo na bang mamalimos ngayon nasa pananampalataya ka na kay Kristo? Naranasan mo na bang walang-wala ka talagang makain? Baka there is something wrong in our living. Dahil kami po, simula ako ay sumunod sa Panginoon. Talagang totoo, ang Diyos ay buhay, hindi Kanya pagugutuman, hindi Kanya pababayaan. Amen? Kapag tinatayuan mo ang katuwiran at kabanalan at siyang nais ng Panginoon. Amen? Ito sinabi ni David. Ako simula na ako ay sumunod sa Panginoon, hindi ko naranasang hindi ako pakainin ng Panginoon. Hindi ko naranasang pinagutuman ako ng Panginoon. Hindi ko naranasang pinabayaan ako ng Panginoon sa mahirap na sitwasyon. Kapag tayuan mo ang salita ng Diyos, kapag ipinamuhay mo kung ano ang nais ng Panginoon, mararanasan mo ang better life. Ito yung nais niya sa atin. Maranasan yung better life. Hindi kailangan ng maraming pera. Hindi kailangan ng matinding accomplishment. Hindi kailangan ng maraming possession sa buhay para lang maging masaya. Para lang maranasan mo yung mapayapang buhay, maayos na buhay, masaganang buhay. Bakit may namamalimos? Bakit may nanghihingi? Bakit may nagdadarahop ng mga anak ng Diyos? Are we living in righteousness? Tinatayuan po ba natin ang pamumuhay ng may katuwiran at kabanalan? Kasi ang totoong mga anak ng Diyos, hindi niya pinababayaan. Hindi namamalimos ang anak ng Diyos. Amen? Ang mga anak ng Diyos ang nagbibigay. Amen? Nagbibigay ng may kagalakan sa puso. Nagbibigay ng buong puso. Amen? Hindi pulubi ang mga anak ng Diyos. May nakita po ba kayo, may nabasa po ba kayo sa Bible na namumulubi ang mga anak ng Diyos? Lahat ng mga sumusunod sa Panginoon, pinagpapala niya, pinapaunlad niya. Amen? Ito lang palang kailangan natin. Sumunod sa Panginoon. Ipamuhay yung nais niya para maranasan natin yung better life. Ano pa daw po? God rewards the righteous. Ano yung mga rewards niya? Sabi diyan, Psalms 52 verse 22. Ay, sabi diyan, Psalms 52 verse 22, cast your cares on the Lord and He will sustain you.
He will never let the righteous be shaken. Ano mang problema sa buhay, hindi ka mauuga, hindi ka kukulaps, hindi ka mabibigo. Amen? Because sino ang yung magsusustain sa iyo at sa akin? The God of heaven. Amen? The God of heaven. Kaya bakit mahalaga yung namumuhay sa katuwiran? He's the one who will sustain you, not the money, not the possession, not the accomplishments. Money and all the possession of this world cannot sustain life. Amen? Only God can sustain us. So live in righteousness according to the word of the Lord. Amen? Sabi ko nga, we are now in this last minute of life. The Lord is coming so soon. Amen? Hindi ako nagsasalita sa inyo. God is using me. Sabi niya, cast your cares on the Lord and He will sustain you. He will never let the righteous be shaken. Amen? Hindi ka niya bibiguin. Amen? Bakit may mga mananampalatayang nabibigo sa buhay? He will never fail you. Bakit may nafi-fail na mga mananampalataya? Is there something wrong in our living? Ano pa daw po yung rewards ng mga righteous? Sabi diyan, Psalms 34 verse 19, many are the afflictions of the righteous, but the Lord delivered him out of them all. Hindi ko na po naisulat. Psalms 34 verse 19, many are the afflictions. Gaano ba kadami yung troubles mo, problems mo, trials mo? Sabi doon, many are the afflictions of the righteous, but the Lord delivered them out of them all. Kahit gaano pa daw kadami yung troubles mo, yung trials mo, yung mga problems mo, if you are really doing what is right before the Lord, if you are living in righteousness, God will deliver you out of them all. Amen? Every troubles, every problems, hahanguin ka ng Panginoon, ililigtas ka niya doon sa lahat ng troubles, sa lahat ng problems, sa lahat ng trials. Diba ang sarap? Lord, ang sarap palang mamuhay ng matuwid. Diba ang sarap? Do we encourage? Do we motivated na mamuhay ng matuwid? Ang sarap pala, Lord. Kasi special pala ako sa'yo. Special ka pala sa Panginoon. Amen? Gusto lang ng Diyos pahalagaan natin kung ano ang para sa Kanya na ipapamuhay natin. Ano pa po? Proverbs 11 verse 8. Sabi diyan, the righteous is delivered from trouble and it comes, God will deliver you from all the troubles. Kahit sabi ko, anumang troubles yan. Pero sabi nga, kapag ang gumagawa ng kasamaan at patuloy na gumagawa ng kasamaan, troubles will afflict him. And it comes to the wicked instead. Yung troubles, yung problems na yan, hahanguin ka ng Panginoon kapag namumuhay ka ng matuwid. Pero ang mga gumagawa ng masama, sa halip na i-deliver sila ng Panginoon, babalikan sila ng troubles. Babalikan sila, bubumbahin sila, gigirahin sila, putaktihin sila ng lahat ng problema, ng pagsubok, ng trials, ng kawalan, ng kahirapan. Yan ang kabaliktaran. Kapag hindi namuhay sa katuwiran. Ano pa po ang rewards ng mga righteous? Alam niyo po, pag binasa natin ang salita ng Diyos, ang dami talaga ng reward ng mga righteous kapag tayo namumuhay ng may katuwiran sa harapan ng Panginoon. Proverbs 10 verse 24, letter B, sabi diyan, the desire of the righteous shall be, ano daw po? The desire of the righteous shall be granted. What is your desire? What is our desire? Sabi sa salita ng Panginoon, the desire of the righteous will be granted. Sino nagsasalita niyan? Ang Diyos. Amen. Kaya ang sarap pala mamuhay, Lord, ng matuwid. Ikaw pala, Lord, ang tatagpo sa desire na minimiti ko, Lord. Ikaw pala.
Kaya ang sarap mamuhay ng matuwid. Amen? Dahil ang dami niyang reward na ibinibigay sa mga matutuwid. Ano pa daw po? Psalms 37 verse 27. Sabi dyan, hanggang 29, turn from evil and do good, you will live in the land forever. And 29 says, the righteous shall inherit the land and dwell therein forever. Amen. Live in the land forever. Amen. And dwell kung saan ka man ngayon. Amen. Diyan kayo nilalagay ng Panginoon. You will inherit the land. Hindi ka palalayasin. Hindi ka paaalisin. So kung saan ka man ngayon. Amen? You will dwell in that land. Ligtas kang titira sa lupaing binigay sa iyo ng Panginoon. That is the promise of the Lord. Ano pa po? Alam niyo po, pag binasa niyo yung salita ng Panginoon, ang dami talaga. Pero iilan lang po ito sa aking kinuha. Psalms 23 verse 6. Ano daw po yung reward ng righteous? Sabi dyan, surely, goodness and loving kindness will follow me. Sabi dyan, ilan daw po? Surely, goodness and loving kindness will follow me. Ilang araw? Ilang araw? Ilang araw? Bihira. Hallelujah. Amen. Di ba ang sarap mamuhay ng matuwid? Amen. Because sabi yan, surely, tiyak. Sinasabi sa salita ng Panginoon, surely goodness and loving kindness will follow me all the days of my life. Amen. Hallelujah. And I will dwell in the house of the Lord forever. Wow, ang sarap. Ang sarap damhin. Amen? Ang sarap damhin. Na habang nabubuhay ka sa mundong ito, lahat ng kabutihan ng Panginoon, lahat ng pagmamahal niya, lahat ng kindness niya, lahat ng habag niya, lahat ng provision niya, lahat ng pagsusustain niya, lahat ng pag-iingat niya, lahat ng provision niya, lahat ng kailangan mo will follow you. Amen? Hindi lang isang araw, hindi lang isang taon, hindi lang 10 years. Ano daw po? All the days of your life. Amen. Di ba ang sarap? Lord, ito pala lang pangako mo sa akin. Ito pala lang pangako sa lahat ng mga namumuhay ng matuwid. All the days of my life, your goodness, your joy, your kindness, your mercy, your grace, lahat mararanasan ko. Your protection, your provision, lahat mararanasan ko, Lord. Kaya ang panalangin natin, help me God to live in righteousness. Amen? Yan yung panalangin natin. Lord, tulungan niyo po ako with your Holy Spirit to live in this righteousness, in this life of righteousness. Mamuhay ng katuwiran, ng may katuwiran. Mamuhay ng may kabanalan. Kaya sabi nga natin, para ma-acquire natin, matanggap natin itong better life, mamuhay tayo ng may righteousness. At sabi doon, to have the better life, sa ating pagtatapos, to have better life is to live a righteous life. And to live a righteous life, we need to walk with Christ daily. Hindi lang isang araw. Hindi lang isang linggo. But we should walk with Christ daily for us to receive this better life. Amen? Amen. Sige po, ilabas natin. Sabi nga, for us to receive this better life, we need to have disciplined tongue, righteous attitude, and righteous living. Yan. Yan ang katulad natin. Isang puno na matibay, maunlad, malago, masaya, mapayapa, amen, matagumpay, mabungahing puno,
na nagdudulot ng kapurihan sa Panginoon. Amen? Hallelujah! Can we give a clap? A big clap to our God! Hallelujah! Hallelujah! Sige po. Tayong tumayong lahat. Hallelujah! At isang verse na babasahin natin, Psalms 34 or Proverbs 21:21. Sabi nga whoever pursues righteousness and love finds life, prosperity, and honor. Amen. That is better life. Kapag patuloy nating sinusulong, ipinapamuhay yung buhay na nais ng Panginoon, malalasap mo, hindi lang buhay, hindi lang prosperity, bagkus ano pa? Pararangalan ka ng Panginoon. Amen? Ito yung masarap. Hindi ang mundo ang magpaparangal sa atin. Sino magpaparangal sa atin? Ang Diyos. Amen? Hallelujah. The time God will say to us, welcome, thy good and faithful servant. Come, enjoy in my presence. Amen? Hallelujah. Glory to God. Hallelujah. Thank you, Lord. Yes, Lord, help us to live a righteous life. Help us to live, Lord, the right attitude, a disciplined tongue for us to receive this better life, oh Lord, that you plan before ahead of us, oh Lord. Hallelujah. So as we come and sing this song, let us commune with the Lord. Let us commune with the Lord with a true heart. Totoong puso na lumalapit sa Panginoon, na may kababaang loob sa Panginoon. Lord, I want to experience this. I want to receive this life. Lord, I want this life. Help me, God. Help me, Lord. Amen. Let us be our prayer this morning, church. Panginoon, likhaan mo kami ng bagong puso. Likhaan mo ng bagong puso, akong iyong anak, Amen. upang sa'yo'y magpuri at may kagalakan. Likhaan mo ng bagong puso, akong iyong anak, upang sa'yo ay sumamba na may kagalakan ang puso. Basag na puso, ito ang dalangin ko. Bagong buhay na tapat sa'yo, ito ang alay ko. Bigyan mo ng bagong lingas ng iyong espiritu, upang ang iyong liwanag siyang makita. Tulad ng bagong sisidlan na nilinis at hinubog mo, upang ang iyong kalooban ang siyang matupad ko. Bagong puso, basag na puso, ito ang dalangin ko. Bagong buhay na tapat sa'yo, ito ang alay ko. Bagong puso, kapatid, idalangin mo sa Panginoon isang bagong puso, isang bagong buhay para sa Panginoon. Bagong buhay na tapat sa'yo, ito ang alay ko. Bagong puso, Diyos, basag na puso, ito
bagong buhay na tapat sa'yo. Ito ang alay ko, Panginoon, ng bagong buhay na tapat sa'yo. Ito ang alay ko, Jesus. Yes, Lord. Hallelujah. Ama, salamat. Lord, gustong-gusto mo kaming pagpapalain. Gustong-gusto mo, Lord, paunlarin yung buhay namin. Gustong-gusto mo, Lord, may parana sa amin itong better life na to, Panginoon. Lord, salamat. Salamat. Kaya nga, Lord, sinusuko namin yung aming buhay sa iyo, Father God. Patuloy naming binababa ang aming mga sarili. Patuloy naming ini-empty yung aming mga sarili sa iyo, Panginoon. Anumang mga bagay na hindi kalugod-lugod sa iyong harapan, Ama, sinusuko namin ito sa iyo lahat, Father God. Pinapalinis namin lahat ito sa iyo, Panginoon. Wag mo, Lord, tirhan anumang kasihan mayroon sa puso pa namin, Lord God, na hindi ka makakilos sa buhay namin, na hindi mo maparanas yung better life na buhay na ito, Lord God. Lord, tulungan mo kami sumasamo sa iyo, kami patuloy na sumusuko ng buhay namin sa iyo, Father God. Ama, please, patawarin niyo po kami, O Lord, na minsan nadaig kami ng mundo, na minsan na-impluwensyahan kami ng mundo. Ito pala yung nais mo, Ama. Lahat galing sa iyo. Tulungan mo kaming mamuhay ng matuwid na pamumuhay. May banal na pagkatakot sa iyo. Yung aming mga attitude, Lord, tinatama mo. Yung aming mga pananalita, binabago mo, O Diyos. Tulungan mo kami, Lord God, maging kalugod-lugod kami sa harapan mo, Ama. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Lord, tulungan mo kami. Nadaratnan mo kami. Na nandun yung matuwid na katayuan namin sa buhay sa iyong harapan, O Diyos. Yan yung nais namin, Lord God. Yan yung pinakanais namin, Lord God. Madatnan mo kami, Panginoon, Jesus, na kung saan yung buhay namin ay matuwid sa iyong harapan. Maayos sa iyong harapan, Father God. Tulungan mo kami with your Holy Spirit, O God. Pakapuspusin niyo yung bawat isa sa amin ng banal mo pong Espiritu, Ama. Pagharian mo kaming tunay, O Panginoong Jesus. Pagharian mo kaming tunay, O banal na Espiritu. Tulungan mo kami ng bawat gabay mo sa buhay namin ang siyang aming susundin, O God. Tulungan mo kami, Lord God, na iwaksi ang kasamaan, ang kasalanan, kahamuyan ng kasalanan, talikuran ng kasamaan, O God. In the name of Jesus, tulungan mo kami, Lord God, mamuhay ng sumusunod sa iyo, Panginoon. In the name of Jesus. Ama, maraming salamat. Lord, kiniklaim namin ang pangako mo, ang gantimpala mo sa lahat ng mga sumusunod at namumuhay ng mga katuwiran, Lord God, na habang buhay lalasapin namin yung matagumpay, masaya, mapayapa, masagana, matiwasay, Panginoon, na buhay na ninanais mo sa aming buhay, sa bawat pamilya, sa bawat individual ng mga mananampalataya sa iglesyang ito, Lord God. We claim that promises, Father God, in the name of Jesus. In the name of Jesus. And thank you, God. Thank you, Lord. Ingatan mo po ito sa aming mga puso, ang mga salita mo, na paglipas ng panahon, ang mga salita mo patuloy na magpapaalala sa amin na tayuan namin yung buhay na kalugod-lugod sa iyo, Ama. Salamat muli, O God. Purihin, luwalhatiin ka. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Sige po mga kapatid, ihanda natin yung ating kaloob sa Panginoon. Tayo po'y magpasalamat sa Panginoon. Tayo po'y manalangin. Ama, muli, maraming salamat sa biyaya mong kaloob sa bawat isa sa amin. Dalangin ko ang katagumpayan at pag-unlad sa bawat isa. Hanap buhay at trabaho, palaguin mo. Magbukas ka pa, Lord. Patuloy ng panibago na mga biyaya sa aming mga buhay, sa bawat isa.
sa trabaho man o sa hanap buhay, O God. Hinahawi namin, Lord God, lahat ng hadlang sa mga pagpapala mo sa bawat mga anak mo. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Sige po, lagay po natin doon offering sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ama, maraming salamat sa iyo ang kapurihan. Sige po, tanggapin natin ang pagpapala mula sa Panginoon. May the grace of the Lord Jesus Christ, the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit be with you. God bless you. God bless you all.